VP Sara, hindi na makatatakbo. Utang ina, shit. Hindi na daw makakatakbong presidente si VP Sara, sabi ng mga hindot. Pero tama sila. Tama po sila, hindi na makakatakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam niyo kung bakit? Hindi niya na kailangan tumakbo, kailangan na lang niya umupo. At iboboto na siya ng taong bayan. Kahit hindi na mag-effort yan, wala siyang kalabang matino. At alam na ng taong bayan, hindi nyo na maloloko yan, ha? Na yung ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte ay isang kalokohan lang. Mantakin mo na kailang attempt na kayo mula doon sa PI. Alam niyo yung PI? Yung People's Initiative. Yung babaguhin ng konstitusyon para maupo ang kanilang hari. Yun. Pero kahit anong paglabas nilang pera at pagbibigay suhol nila doon sa mga kongresista, nabuking at sablay. Yun. Gago! This time, meron na naman silang bago. Pero katapos ng PI, sinundan niya ng impeachment. Gago! Hindi na naman effective yung impeachment na yan. So, siyempre, meron na naman silang mga bagong pautot. Tulad ng plunder case. Gago! At siyempre, yung plunder case na yon, hindi naman sa timing, Hindi sa timing na may lumabas na whistleblower. Gago! Pero mamaya, ipapaliwanag natin yung mga kasinungalingan nitong mga grupo na ito. Magkakasama na po sila, pinangungunahan niya ng mga teroristang NPA. Gago! Alam niyo naman itong mga NPA, itong mga makakaliwa, ay galit na galit kay VP Sara Duterte. Gago! Yan ang mga may ayaw kay VP Sara Duterte. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa, yung mga nagrarari sa karsada, yung pasigaw-sigaw dyan. Naku po, ayaw na ayaw nila sa mga Duterte. Pero gayon pa man, meron pa ding sumali sa kanila. Sino? Yung mga kakampuet. Gago! Alam nyo kasi, yung mga NPA, ang habol niyan, alam nyo naman, ang gusto niyan yung mga mahihinang nilalang na presidente para nakokontrol nila. Halimbawa, katulad ni Marcos na isang mahinang nilalang. Ngayon nga, marami na nagsasabi na tila marami ng kontrol ang mga NPA sa loob at labas ng gobyerno. Bakit? Mahina ang presidente. Kukuya-kuyakoy. Paggising, sabi nga ng kanyang kapatid, nagmamariwana. Paano mo ba naman mapipigilan yan kung ganyan ang iyong kapatid? Di ba? Sabi ni Senator Amy, paano mapipigilan yung ganyan kung ganyan siya at sabog? Hindi po ako nagsabi niyan, si Senator Amy. Huwag ho kayo magagalit sa akin, kayong mga tarantadong loyalista. Huwag kayo magagalit. Magalit kayo doon sa kapatid. So, yan ang gustong-gusto ng mga NPA at mga makakaliwa. Yung madali nilang mauto. Tulad nyo, kayong mga kakampuet, kayong mga Gen Z, yung mga kulang sa arugang Gen Z, dahil yung kanilang tatay at nanay nag-aaway at yung tatay nila may kabit, yung nanay nila sugarol, Gago! o di kaya yung nanay nila pinapatos yung driver. Gago! Kaya kulang sa mga aruga yung mga Gen Z na yan. Marami nga dyan, naging bayot na eh. Gago! Real talk? Yan ang real talk sa inyo. Gago! Di ba? Sakit ba? Masakit? Ganun talaga ang buhay. Minsan masakit. Gago! Pero minsan masarap din. Gago! Bakit naman itong mga kakampuet ayaw sa kanya? Ito kasi mga kakampuet, alam nyo ito mga kakampuet, ito po yung mga may negosyo sa gobyerno. Nawalan sila ng posisyon nung nakaraang panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon na sila ay nakabalik na sa panahon ni Marcos, na dating kanilang binabatikos, ngayon tuwang-tuwa ang mga hindot. Gago! Tuwang-tuwa ang mga animal na mga kakampuet. Kasi alam mo yung mga kakampuet na yan, sila po ay mga double standard na mga nilalang, di ba? Galit na galit sila sa mga, sabi nila, babaero daw si Pangulong Duterte, kesyo bastos daw. Pero hindi man lang sila nagko-komento kay Rapi Tulfo. Gago! By the way, hindi ako nagsabing babaero siya, ha? Yung mismong kapatid niya rin, ako po. Gago! Laging kapatid ang nalalaglag, Ba't kaya ganun? Buti na lang yung kapatid ko, hindi ako nilalaglag. Gago! Wala naman kasi malalaglag sa akin eh. Laglag na kasi ako eh. Mantakin
akin mo sabihin nung kapatid ni Rapi Tulfo, okay lang naman maging babaero, wag lang lalakero. Sa bagay. Gago! Di ba? Sa bagay, kasi kung lalakero si Senator Rapi Tulfo, medyo masagwa. Gago! Oh. Pero again, yan yung sinasabi nating double standard. Etong mga kakampuet. Bakit? Dati galit na galit sila kesyo ang dami nilang pinaparatang kay Pangulong Duterte sa pagiging babaero. Pero dito sa kanilang tila magiging kandidato, hindi man lang sila umimik, di ba? Hindi naman natin sinasabing totoo yun, ha? Pero ang sinasabi lang natin, bakit tila hindi ata kayo umiimik ngayon? Di ba? Yan ang double standard, oh. Pero ngayon nga, todo-todo sila na i-disqualify si VP Sara Duterte kasi that's the only way para manalo sila. Gago! Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, kahit sa tindi ng mga paninira ng mga tao kay VP Sara Duterte, grabe ang taas ng kanyang ratings. Alam nyo, tatadta rin nila to. Expect more. Baka mamaya kung ano na ibintang sa kanya na di ba? Malay nyo, siya ang pumatay kay Rizal, siya ang pumatay kay Nino, yung mga ganong pagbibintang. Malay nyo, may lalabas siya na whistleblower, di ba? Mahilig sila sa blow eh. Alam mo naman yung mga yan eh. Mga komblo. Alam mo yung komblo? Ay nako, i-google ninyo pero ilang grupo lang ang nakakaalam ng ibig sabihin ng komblo. Yung kaya yung contest ko ngayon, yung pa-Gcash natin, ano kaya ibig sabihin ng komblo? Pag nahulaan nyo, hindi, bura-bura, hindi yan. Huwag nyo isusulat yan, baka ano kayo ng Google. Eto, anyway, pag-usapan natin to ha. Etong balita na to. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng BC. Take note, ikinabit nila yung pogo. Kaya pala sila todo-todo nasira nun sa pogo. Which is totoo naman. Ako ayoko talaga yan. Diba? Kaya nila idinawit si Ari Roque at kung sino-sino pa para i-connect nila eventually yung pogo kay Pangulong VP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin yan. Pangulo na yan. I claim it. Presidente na yan si VP Sara Duterte. Yan ang kanilang kanila pong inaano ngayon na siya ay produkto ng China, produkto ng Pogo. Diba? Yan ang kanilang packaging ngayon eh. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating Intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan naghatid din siya sa parking ng ombudsman, tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor, pero hindi niya na-meet yung mayor of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Naks naman. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anya'y 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020. Take note mas malaki ito. Nilakihan talaga nila eh. Mas malaki kesa dun sa delivery ni Saldico. Tanginang yan. Gago! Eto ganito katarantado ito mga kakampuet, mga legal illuminary, mga analyst nila. Mantakin nyo, nung panahon na si Saldico nagsalita, di ba? Kini-question nila yung paano mo binitbit yan? Ang bigat-bigat niyan. Nagkasya ba yan? Ganyan yung mga yan eh. Lalo na nasa media, pag nag-uusap-usap sila sa mga podcast nila, magkakasya ba yan? Lalo niyan, dyan sa hindi ko na lang sasabihin, dyan sa Reliance, marami dyan, mga kakampuet. Tsaka marami rin dyan, mga komunista. Di ba? Sabi nila, kesyo daw, hindi magkakasya yan. Ngayon, eto, basta na lang nilang tinanggap. Mantakin mo, mag-isa lang siya nag-deliver. Dala-dala pa sa comedy bar. Mali-malet. Papasok ka na comedy bar, may dala-dala ka maleta. Ayop! Gago! Tanginang niya. Eto kung ikaw magpapadeliver ng sobrang laking pera, bakit pa dun sa bar? Pwede naman sa mas maayos-ayos dun sa bahay. Pera yan eh. So, siyempre yung movement,
movements, gusto mo, basta ko naman yun. Yung galawan, nung pera, siyempre lilimitahan mo. Di ba? Hindi mo pwedeng, alam mo yun, magdi-deliver ka, hindi nga lang 1 milyon yan eh. Kahit nga, kunwari, halimbawa lang, may magdi-deliver sa akin 1 milyon. Hindi ko pa pupuntahin sa bar, pare. Kita tayo sa bar, ha? Doon mo sa akin iabot yung 1 milyon. Paano kung mapainom ako? Tapos may umupo pa sa tabi ko. Hawak-hawakan yung legs ko. Bakla pala, bayot. Gago! Di ba? Delicates. Siyempre kung ako magpapadeliver ng pera, sa bahay ko papadeliver. Dito, diretso na sa anong tawag doon? Yung sa lagayan ng pera, wala kasi kung ganun eh. Bolts. Ano yun, bolts? Sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Si Pangulong Duterte talaga tatawag sa'yo. Ayop ka talaga. Ang inang yan. Tatawagan ka ni Duterte. Andiyan na yung pera. Ang inang bobo po. Hayop! Presidente ka, tatawag ka, sasabihin mo, nandiyan na ba yung pera? Sinong tanga? Alam mo, ang inang bobo, puta. Yung kwento, pambobo. Halimbawa lang, aminin natin totoo. Kunwari, totoo yan. Sige, totoo. Aminin ko, totoo. Ako mismo tatawag eh. Tang ina, bilyon-bilyon ng pera, tatanong mo sa tao, na-deliver mo na ba yung lagay mo sa akin, yung pera? Siyempre mag-uutos ka. Hayop. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para Ang dami kong kilalang ganyan. Tangina yung isang kalbong walang ngipin. Panay ang picture nung kay VP Sara Duterte. Pwede ba natin sabihin na nagdi-deliver yun ng ngipin? O nagdi-deliver ng lalaki kay VP Sara Duterte? Alam mo yung mga lintik na picture-picture na yan. Ano, ibig sabihin, jowa ko si Ivana kasi may picture kami ni Ivana. Pwede ko ba sabihin yun? Nang engangan kami? Hindi. Yung picture, ano yan eh, sa totoo lang, Vice President yan, napakasikat niyan. Kahit saan pumunta yan, lahat nagpapapicture dyan. Mapa-government official, mapa-ordinaryong tao, kahit sino ay nagpapapicture dyan. Can they claim something and prove something na? Kasi ganito kaya totoo to. tatag ang Inday Sara Duterte is my president o isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Naks, kinunik Kahit talaga. ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi Alam mo yung mga kwentong ganito? Alam mo kung sino naalala ko? Naalala ko lang si Trillanes. Kasi ito yung mga inipo ni Trillanes na mga kwento-kwento nun eh. Na ganito kay Michael Yang, sa mga Duterte, sa asawa ni VP Sara Duterte, kila Pulong, di ba? Yung pinaguhubad niya pa si Pulong. Yung mga ganitong galawan, naniniwala kayo dito? Alam mo, ewan ko ha, tanga lang ang maniniwala sa mga ganitong klaseng kwento. si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay, matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Sige nga, kung meron, may record dyan. May record dyan, may video yan, may CCTV yan. Ilabas nyo. Di ba? Don't tell me walang CCTV doon sa kulungan. Ilabas nyo. Puro picture na nasa labas eh. Oo, nagpa-picture. Ma'am, pwede magpa-picture. Kikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo,
tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time POGO operator Yun na. na magsampa ng kaso kay Madariaga. Nagko-connect na. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na bumisita kay Madariaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni De Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madariaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madariaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madariaga tungkol sa pakikipagsabwatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madariaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na bumisita kay Madariaga sa loob ng piitan. Ayan, aminado siya. Buwisita si De Lima. Gago! Alam mo bakit nila inamin? Baka kasi may record na bumisita sila. Kung hindi nila sinabi, mababasag yung kanilang kwento. So inunahan nila yung mga tao, di ba? Inunahan na nila yung tao na, hindi, meron kami bumisita rin kami. Eto, wag niyong kakalimutan na. Etong tao na ito, si De Lima, ang tindi ng galit sa mga Duterte niyan. Kasi nakulong yan eh. Hindi nakasubo ng ano yan, ng masarap na pagkain. Ano kaya masarap sa kanya? Sulat nyo nga dyan sa baba kung ano yung masarap sa kanya. Matagal na hindi nakasubo ng masarap na pagkain yan noon eh. Kasi nakulong yan eh. Di ba, nung panahon ni Duterte. Kaya galit na galit yan. Kaya gaganti yan. Nito lang December 8 ay sinabi ni De Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madariaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Di ba? So, ayan daw, ha? Ayan daw. Doon pa lang sa mga kwento, again, wag natin na anuhin yung abogado. The lawyer does, hindi naman po yan, Yan po ay officer of the court, meaning talagang hinahire lang sila. Wag niyong sisisihin yung lawyer, walang kinaugnayan yung lawyer sa ano. Siya ay lang, kinuha lang siyang abogado. Trabaho niya lang yan. Okay? So, importante ho natin maunawaan ho ito, ha? Na yung mga sablay na statement, 'di ba, yung pagdi-deliver sa isa na yan, pagdi-deliver sa bar ng pera sa dami-dami naman ng lugar. Yung dumalaw daw ang si Duterte sa kanya, bakit hindi man lang maglabas ng video, picture or anything. You have to prove it eh. Always remember, you have to prove every accusation that you would say. Hindi pa pwedeng basta-basta lang. Yan ang ano eh. Kasi tandaan niyo to, ha. Ito kasi ang style ng gobyerno ngayon ni Marcos. It doesn't matter to them whether they prove it in court as long as maintain namin yung pananaw natin, yung imahe ni VP Sara Duterte. It doesn't matter to them whether makunbik o hindi makunbik si VP Sara Duterte. Ang importante sa kanila, this is all about politics. 2028 election. Masisira yung perception natin or yung ating pananaw kay VP Sara Duterte. That's the goal. Not only us, but ang kanilang they're trying to convince, yung naalala nyo sa trust rating, yung 33% si VP Sara Duterte, tapos wala na ito si Marcos, lalo na yung mga kasunod, hindi pala si Marcos, si Raffy Tulfo at saka yung the rest, di ba? Wala na sa time is 2, kaya ang tawag doon, ibig sabihin talagang layo na. Ang hinahabol na lang nila yung I think it was 40%, yung ayaw pang sumagot kung sino yung gusto maging presidente. Yan ang hinahabol nila. Yan ang tinatry nilang utuin. Yung 40% na hindi pa convinced kay VP Sara Duterte. Kasi pag nakuha nila yung kahit man lang yung kalahati niyan o yung 20%, sa tingin nila lalamang na sila. Yun ang kanilang pananaw. Kaya sa kanilang pananaw, hahabulin nila yun. Yun lang. Wala nang iba. Yun ang kanilang purpose, habulin yung percentage na yun. Pag hindi kayo nanindigan sa katotohanan, sasablay at sasablay lahat ng kwento. Katulad na nangyayari ngayon. Sa tingin ko, kesa na nakakatulong yung whistleblower sa kanilang goal na siraan si VP Sara Duterte, lalong nasisira. Nasisira yung goal nila. Lalo tuloy nakikita ng mga tao, bakit kaya sinisira ito si VP Sara Duterte? Ano kayang meron? Bakit kaya siya pinagtutulong-tulungan? Bakit kaya ganyan silang takot na takot kay VP Sara Duterte manalong presidente? Tapos, pag nakita nilang kasinungalingan, how can you believe
the government or the kakampuit or the makakaliwang NPA sa kanilang ikakampanya sa 2028 kung ngayon nagsisinungaling sila at booking na booking sila dito. Di ba? If they're lying now para lang masira si VP Sara Duterte, anong assurance mo na hindi sila nagsisinungaling pagdating ng kampanya at pag kanila pong kinampanya yung kanilang mga sari-sariling kandidato? Kung sinungaling sila ngayon. Sabi nga di ba, na pag sinungaling ka noon, malamang sa malamang sinungaling ka pa